Willie Revilla may halos maiyak sa kaligayahan nang mag-graduate na ang isa kanyang anak na babae na si Marimonte Chanel Viduya Revillame. Nitong isang araw nang magtapos na sa kolehiyo, ang anak ni Willie na si Marimonte sa De La Salle College of St. Benilde sa kursong Bachelor of Science in Interior Design, Major in Construction and Project Management, dumalo sa graduation si Meryl Soriano na half-sister ni Mari at ang ina nito na si Sharon Viduya. Ayon sa ulat, labis ang kaligayahan ni Willie na nakapagtapos na ng pag-aaral ang isa sa kanyang mga anak. Samantala, kumakalat naman ngayon ang balita na di umano ay naghihirap na daw si Willie Revillame. Nagbebenta na raw ito ng mga properties dahil ayaw na ng mga TV networks sa kanya. Ayon sa article na ibenta na daw ni Willie ng kanyang Tagaytay Mansion. Malaki daw ang nawala sa net worth ng TV host noong tumakbo ito sa eleksyon nitong 2025 dahilan kung bakit gusto nitong makapag-show ulit. Pero hindi na daw makahanap ng TV network para sa programa nito at denied lagi ang mga business proposals ni Willie sa iba't ibang TV networks dahilan kung bakit limited ang kitang pumapasok sa kampo ng TV host. Eto nga po, pinagpipistahan po na unti-unti na raw pong nagbebenta ng kanyang mga propiedad si Willie Revillame. Ang punto ko naman, Romel, kung nagbebenta man siya ng mga kanyang pinatayong bahay, labas na tayo dun Kasi kanya naman yung pera na to, hindi naman yan ninakaw sa kaba ng bayan na yan. Di ba? Correct. Kanya naman yan, pinaghirapan niya yan. Kung nagbebenta man siya, walang problema yun, di ba? Oo, at saka hindi big deal yun kasi mga bagay-bagay at propriedad ni Kuya Will. Kung hindi niya naman ginagamit at nasisira lang na walang tao dun, di ba? Mas maigi pang ibenta na lang, di ba? In fairness, meron namang mga namamahala. Marami naman siyang kasambahay. Yung nabahay niya dito sa Ayala Heights, yung binili niya kaya Mr. Gabby Lopez na pinagawa niya, pagkalaki-laki, ang ganda-ganda. Ang balitang ibinenta na yun sa Tagaytay. Yung sa Tagaytay, oo. Yun ang sinasabing binenta na. Meron pa siya sa Puerto Galera. Matitirhan ba niya lahat itong bahay na to? Napapansin lang po ito ngayon, mga kapatid at mga kachika, dahil wala nga siyang programa, wala siyang network, di ba? Ang ibig sabihin, kapag walang income, natural lamang na magbabawas ka ng propiedad mo para mapagsudlong-sudlong mo ang dulo at dulo. Ganun yun. At ang mahalaga sa kanya yung binibenta niya. Yun ang pinaka-importante. Hindi niya hiningi yung pera, hindi niya pinulot. Pinaghirapan naman niya. Kaya kanya, may karapatan siyang ibenta. Sabi nga ni Juris Dr. Channel, posible talaga yan. Kung ang balon niya nauubusan ng tubig, tao pa kaya, lalo na kung nasanay sa marangyang buhay, pero wala nang pumapasok na pera. Maraming ang properties, pero marami rin namang gastos at pasweldo, kaya ibenta na lang dapat. Yun ang kanyang punto, di ba? Pero hindi naman maluho si Willie sa kanyang pamumuhay, Napakasimple lang nga din. Yun lang, mahilig siya sa mga sasakyan na talagang multimilyon ang halaga, magarbong bahay, yan naman ang kanya, di ba? Tsaka yung business, wala naman siyang umunlad na business. Lahat puro umpisa, nagsasarado. Tsaka na yung mahal naman natin, maintindihan natin kasi wala na nga talaga pumapasok talaga sa kanya, di ba? Wala ilang taon na. Yan, totoo yan. At eto, ang sabi ni Doc Juris, Nanay, live na live po kaming nanonood. Wow, Doc Juris! Doc Juris Channel at si Mama Luisa, live na live. Maraming salamat. Kasi kadalasan kasi siya, nagtatrabaho talaga. Kung saan-saan bahagi ng Amerika siya ipinadadala. Kaya, siya, team replay. Pero ngayon, live na live. Wow, happy watching. Sabi ni John, ano naman ngayon kung nagbebenta na si Kuya Will ng mga properties niya, galing ba sa atin yung pera? Hindi naman. Tama. Tapos sabi ni Eddie Letada, okay lang Kuya Will, na ibenta mo, total pinaghirapan at sarili mong pera ang ipinambili ng mga yan. Unlike sa iba dyan, eto na naman si Eddie Letada. Unlike sa iba dyan, nagpapatayo at flex ng flex ng kanilang mga bahay pero galing naman sa kung saan ang salapi. So Kuya Will, go, 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 sabi ni Eddie Letada. Nagpatayo ka nga ng bahay.
nakaw naman pala yung pinagpatayo mo, tapos papaikutan mo ngayon ng tarpaulin. Para napakasakit. Napakasakit. Oo. Sabi naman ni Toby Morabe, Nay, tuloy po ba yung studio ni Kuya Will sa dating Star Mall, tapat ng Mega Mall? Sana magkaso siya ulit para marami pa siyang matulungan. Toby, ano to iniwan nga niya ang All TV, di ba? Iniwan nga niya Isa pa naman siya sa mga punong abala dyan. Iniwan niya. Anyari. Di ba? Sayang. Ay, naku, wala talagang forever sa mundong ito. Dati nasa itaas ka, ngayon nasa ibaba ka na. Sabi ni Tita Nene. Oy! Talagang, buhay ay parang gulong. Oo, paikot-ikot. Wala namang masama na kung magbenta siya. Baka buy and sell din ang business niya. Sabi naman, hindi na siya. Oo. Dati naggaganon siya Nagbabay and sell talaga. Alam niya nilugaw si Jordan Chua. Alam niya yan. Ang dami niyang ari-arian. Shout-out pa si Alma Paderna. Oh. Jordan Chua, hello. Ingat! Diba si Jordan Chua? Siya din nagbabay and sell. Kaya alam niya yung mga ganyang galawan. Ganun po talaga ang buhay, sabi naman ni Dan Clavesillas. Sabi nga po niya, hindi sa lahat ng oras nasa itaas ka, at saka kaya nga po nagpupundar para may investment para sa oras ng kagipitan ay magagamit mo. Huwag nang pakialaman ang pinagpaguran niya, galing sa pawis niya yon at hindi nakaw. All caption nakaw. Okay, Dan Clavesillas. Totoo yan. Oo, pag kami naipundar ka, kapag nagipit ka, doon mo mapapakinabangan. Diba? Yes. Kaya nga yung iba, bili ng mga alahas. Kasi ang lupa raw bumababa ang halaga, pero ang alahas pataas ng pataas. In fairness naman. Tapos nagagamit po pa, kaya magandang investment yan mga yan. Tsaka wala kang kahirap-hirap na kung ano-ano pa mga dokumento, pupunta ka lang sa sanlaan. Totoo. Lang. Tapos itatasan na yon, tatasahan na yon. Magkano po ang gusto nyo? Pwede po bang 400,000? Ay, hanggang 3 lang po ito. O sige, pwede na. Ganon. Tutubusin na lang ulit. Diba? May naalala tuloy ako dyan sa... May naalala rin ako. Naalala rin ako. Sabi ko na, kaya ka tumatawa naalala mo yun. Kung naalala ko bigla yung may pupunta doon na, ay sige po, sa dahi lang po, pupunta na. Babalik doon sa kotse. Boss, 200 lang daw po Gano'n, babalik siya. Sabi mo, 250. Pag ganun siya doon sa tasador, pwede po 250. Hanggang 230 na lang. Punta na naman siya sa kotse. Boss, hanggang 230 na lang daw. O sige na nga, ganun. Ang ending, siya ang pinagbintangan dahil sa pangalan niya nakalagay yung alahas, ninakaw daw niya. Diba? Yun, ikaw naging runner lahat-lahat. Ikaw pa yung masama. Ikaw pa ang pinagjintangan. True. Ay nako si Iram Lia. Acceptable yan, yung pagbibenta mo, Willie. At least pinaghirapan mo lahat yan. Hindi galing sa nakaw. Tama ka dyan, Iram Lia. Pagka iyo ang propiedad, may karapatan ka. Diba, mag-due diligence man. Alam na hindi nakasanla, hindi na naibenta, tinuulit ang pagbibenta. Basta, pinagpaguran niya yan, dugot pawis niya ang pinuhunan niya dyan. At marami pa siyang iba na maaaring ibenta. Yung mga sasakyan lang niya grabe ang halaga. Di ba lugaw Chua? Yun lang niya, mga sasakyan niya. Meron 25 million, meron 30 million. Masasakyan mo ba ng sabay-sabay yun? Hindi naman, di ba? Kaya okay lang yan. Okay lang yan. Naku, may isa pa. Eto na. Hello nanay, okay lang. At least may ibebenta kasi nga wala ng trabaho. Kaya Kuya Will, kung walang tumatanggap sa'yo, try mo yung Cartoon Network. Available pa yata. Charot. Sabi ni Wating-Wating. Ika naman. Wala raw kasing network na tumatanggap. Mag-Cartoon Network ka. O kaya National Geographic. Marami pa. Di ba? Bakit ako hindi? Trabaho rin yun